Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng 361-degree Big 3 5 Quick Pro. Naging sobrang curious ako na gamitin itong Pro version kasi nga, nung nagamit ko yung regular version, parang feeling ko naka-top of the line, naka-premium shoes na ako. Kaya parang na-curious ako, paano pa kaya yung kanyang Pro version? Gaano ba kalupit? And naririnig ko sa lahat talaga napakalupit nito. Kaya guys, samahan nyo ako para alamin natin kung totoo ba ang sinasabi nila o baka naman hype lang naman to. Tara guys, start na tayo. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago yan, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. 361-degree Big 3 5 Quick Pro. Narinig ko na sa mga international na mga nag-shoe review. Talagang nagulat sila dito sa sapatos na to. Hindi nila inaasahan, and yung iba parang sinabi pa na kala nila yung AG49 pinakamalupit ng 361-degree, yung pala ito halos papantay or lalamang pa daw doon. Unang-una sa itsura, sa aesthetic, parang merong 6 na colorway na padating, and depende sa colorway, iba translucent yung outsole Pero for me, parang ito talaga yung isa sa magandang colorway. Masyado siyang papansin kung gusto nyo ng ganun. Panalong-panalo yung itsura po talaga. For me, ito yung best looking Big 3 shoes so far. Sana all. Low cut, yung silhouette niya ang ganda. Galing ng paka-design talaga. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Grabe, nasa unang round pa lang ako, nasa aesthetic and material na ako. Parang ang dami kong gusto sabihin about dito sa sapatos na to. Parang ito yung aking top 1 shoes. Nice. Umpisa na natin sa uppers. Gumamit po ito ng Twisted Woven Knit uppers. Para siyang, kung i-compare ko doon sa regular version, medyo mas supportive ito, mas close, mas durable. Yun yung mga upgrade niyan. Plus, isa pang upgrade na nakikita ko is yung kanyang cushioning setup. Full length Quick Coat Tech ito. Kasi yung regular version, Energy X, yung kanyang main foam. Isa pa sa pinakapagkakaiba, naka-quick bone na to. Meaning, yung quick bone technology nila, yun yung pag gumagamit sila ng carbon fiber na shank plate. Hindi, wow. So dito guys, naka-carbon fiber na. Yung regular version, naka-TPU shank plate po. Speaking of TPU, parehas na parehas naman sila nung regular version. May TPU plate dito for lateral containment, dito sa lateral side niya. Umaangat din dito. Siyempre, for support yan. Meron din mga infusing. Parehas lang din nung regular version. May internal heel counter. Matigas din dito. So, yun guys, aesthetic and material, nandito na. Lahat ng hinahanap mo sa premium shoes. For me talaga ito yung top 1. So, dahil dyan, obviously, aesthetic and material, 10 out of 10 na tayo dyan. Hindi na kailangan patagalin. Traction and outsole na po tayo na for me, top 1 din sa traction. Stop on a dime. Sobrang kapit na parang matatapilo kayo sa sobrang kakapitan nito. Hindi rin po masyadong nag-a-attract ng dust. So, konting punas lang kung mag-attract man. Pero hindi na kailangan kasi kahit mag-attract pa siya ng dust, makapit pa rin po. By the way, solid rubber outsole. Ang kahinaan niya ulo, mayroon siyang mga grooves na maliliit, maninipis. Puro triangle po yung kanyang pattern. So, parang matigas-tigas naman. Pero sa tingin ko, hindi po ito very suitable for outdoor. Obviously, hindi nakalagay dito yung Rubestech. Walang Rubestech na nakalagay. More on indoor to. Plus, umaangat pa yung outsole dito. Dito sa side na to, bagay na bagay sa mga gwardiya, yung mga mahihilig sa mga weird angles, pag mga mahihilig sa crossover, napupunta sa weird angles yung paa nila, mga ganitong angulo, covered ka pa rin, hindi ka madudulas kasi umaangat yung outsole. So, napakakapit po talaga. Almost perfect outsole. Yun lang talaga napansin ko. Medyo maliliit yung grooves niya. And by the way guys, yung ibang colorway, kalahati rin, translucent din yung kalahati. Ito, di ba? Pula, tapos black. Yung puti nito parang translucent, tapos white yata. Magkakaiba po, depende sa colorway.
Okay. So next, punta na tayo sa kanyang safety and support. Sa dalawa, kaya ito yung sinabi kong parang top 1 for me. Dahil lamang po ito sa support dun sa regular version. Okay na yung support no? Very supportive na itong sapatos na to, yung regular version pa din, or kahit itong pro version. Pero nalamangan nga dahil sa uppers. Itong twisted knit woven uppers niya. Same TPU plate for lateral containment, nandun din. So yung mga jab step, euro step, mga side-to-side movement mo, covered na covered ka nito, umaangat dito, umaangat din dito. So, dalawang angat. Siyempre, pag angat dito, kahit papaano itong heel counter mo, suportado. And para may external heel counter siya, no? Rigid enough siya na natutuwa ako. Supportive din. Hindi ko naman kasi gusto yung napakatigas dito. No, ayaw ko ng ganun yung parang nakakulong yung paa ko. Ito, malambot. Perfect siya for me. Ganito lang yung gusto ko. Ayaw ko naman ng sobrang tigas. Ayaw ko naman ng sobrang namang lambot kasi guys, ang heel counter ang pinaka-responsible para mapababa yung risk. Kasama rin to, no? Meron ding kahit pa paano tulong to. And yung outrigger niya makapal naman din talaga. Ayan, no? Makapal din yung outrigger plus naka-carbon fiber. Siyempre, carbon fiber, ang ganda ng torsional support nito. Yung twisting support. Hindi man titwist yung paa mo basta-basta. Kasi carbon fiber, carbon lodi. Sarap. So wala na akong hahanapin sa safety and support. Halatang-halata naman na 10 out of 10 na naman po ang ibibigay natin dito. Parang dapat sabihin ko na lang na bilhin nyo na kagad to. Nandiyan na yung link sa description box. I-click nyo na yan. Huwag nyo na tapusin itong video na to. Surprise, motherfucker! Punta na tayo sa fit and comfort kasi medyo kinukumpara ko doon sa regular version, di ba? Sa regular version, dahil parang combination yon ng knit and ng parang nylon mesh woven uppers. So mga combination ng uppers, medyo mas comfortable yon, medyo mas malambot. Pero syempre medyo bawas yung durability nun kung kukumpara dito and medyo bawas yung supportiveness. Kasi ito talagang rigid, mas supportive, mas matigas, mas strong, mas durable. Yung woven upper knit nito. So, doon, pero okay lang, parehas po silang very well padded all throughout. Ito nandun pa rin naman, no? Comfortable pa rin, makapal pa rin yung kanyang tongue. Parehas sila, no? Though yun kasi, ang kanyang insole is Quick-O-Tech. Itong insole niya, parang regular Ortholite insole lang. Pero okay lang naman. Kasi nga, full-length Quick-O-Tech na po siya. So, malambot na, step-in comfort nito, napakaganda na. Naparaming forefoot flex. Ang lambot pa rin kahit may carbon fiber, no? Heel-to-toe transition, may arc. Nakakagalaw talaga kayo na maayos. Low cut po to. So, very mobile yung ankle ninyo. Yung weight nito parang nasa 380 grams yung size 42. Isa sa pinakamagaan na sapatos ng 361 degree ngayon. Napakagaan po. I guess yung Quick-O-Tech na foam talagang magaan eh. And yung fit, guys, matutuwa dito yung mga wide foot. Wide foot friendly naman po siya. True to size na po kayo. Hindi nyo na kailangan mag one size up. Ang ganda ng pakiramdam sa loob. Ang sarap talaga ng pakiramdam sa loob. That's what she said. Alam mong lapat na lapat. May konting space pa yung mga daliri ko para mag-spread. Para pag bumabagsak ako galing sa talon, may konti pang space which is healthy po sa ating mga paa. Kasi yun yung natural movement ng ating mga daliri pag bumabagsak to absorb impact properly. Pag masyadong narrow yung toe box, hindi nakaka-spread, nararamdaman ng tuhod natin yan. No? Hindi yan knee-friendly or may risk na ma-injure tayo sa mga narrow na sapatos. So, huwag tayo masyado sa narrow na sapatos. So, yun guys, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Almost perfect pa rin. No, mas comfortable lang yung regular version kasi may mesh yun. Pero almost the same. And isa sa pinakamagaan. So, wala na tayong iba pang mahahanap talaga. Next, punta na tayo sa breathability. Ang kagandahan nito, no, na woven knit uppers, napaka-breathable din niya. Nakakagulat. Mga 90% pumapasok yung hangin. Pati sa side, ganun din naman. Pero hindi masyado sa side. More on dito sa toe box. Pasok na pasok dito, mga 90%. Dito sa side, mga 60 to 70%. Pero huwag kayong mag-alala kasi yung tongue niya, very breathable kasi mesh po yan na malaking butas. So, very breathable po na sapatos, no? So, bibigyan po natin siya ng 8 out of 10 sa breathability. Napaka-padded niya eh. Siyempre, pag napaka-padded, mababawasan talaga yung breathability niyan. Next, punta na tayo sa cushioning. Ito talaga yung kanyang isa sa selling point. No? Quick-O-Tech.
So, syempre, pag Quicotech, parang mala Adidas Boost yan. Ano yan nitrogen-infused foam yan So, yung mga ganon, yung mga parang Adidas Boost, yung katulad sa Anta na Nitro Edge foam, mga mahal na foam yan, mga premium foam yan. Yan din yung sa Li-Ning yung Li-Ning Boom foam. Pare-parehas lang naman na ganito. No, ganito yung consistency. Minsan nag-iiba lang ng itsura, ng material, no, ng konting consistency. Pero parehas lang naman. Very bouncy, napakaraming energy return, naka-carbon fiber din, so may snapback, no? May tulong talaga yan, may push forward, and low to the ground po to. No? So yung mga gwardiya, matutuwa po talaga dito. Parang 6mm drop lang po siya. Mako-consider mo pa rin as minimalist shoes. Hindi po mataas yung heel drop. Almost flat, which is good sa paa, which is healthy na naman sa paa. So dahil dyan, dahil you will feel quick, you will feel fast, napakagaan nga nito. Very responsive kasi low to the ground nga. Pero guys, kaya ako sinasabing perfect shoes to kasi yung tuhod ko, okay na okay pa rin siya. Hindi niya nararamdaman yung impact. Iba po talaga yung shock absorption, yung impact protection ng mga nitrogen-infused foam. So, kasi okay yung energy return, very balanced. Dahil dyan, so obviously, 10 out of 10 na naman po tayo sa cushioning. Tama po yung iba na mga nag-review nito. Parang ito yung best 361 shoes so far ngayong this year, no? And nasa tamang halaga pa to. Which is, pag-uusapan na natin now, guys. Price tag na po tayo. For me, nasa tamang halaga siya sa ganitong sapatos. Kaya nga, guys, top 1 ko itong alin. Price tag, bibigyan ko pa rin siya ng 10 out of 10. Kasi for me, parang nararamdaman ko na worth it yung sapatos na to. Kung may extra budget ka, kung may pera ka naman, parang nasa 4-5 siya. Nagpa-fluctuate kasi, no? Parating yung 6-6 pala, guys. So, magmumura ito, no? Huwag kayong mag-alala. Maglalagay ako ng voucher link dyan, no, from 361 mismo. Discount link po yan. Legit seller po yan. 361 degree po mismo. So, i-click nyo na para maka-discount kayo. Lalong magmumura pa to. Kaya nga 10 out of 10. Parang mapapa 4-3 na yata to dahil dyan sa voucher link. Sa ganung presyo, guys, 10 out of 10 po talaga. Yun yung reason kung bakit ko siya na perfect. No, kasi worth it. Bang for a buck. Pag-ipunan nyo kung gusto nyo lang talagang, for me, top 1, basketball shoes. Highly recommended sa mga point guard, sa mga guards, small forward, hanggang sa light power forward. Very versatile naman kasi very supportive and magandang impact protection. Hindi na sumakit yung tuhod ko. By the way, mabigat po ako. Okay na okay pa rin po siya. I-try nyo na, hindi po mapapahiya. Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga Big 3 series na shoes, maglalagay po ng link dito. Yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan. So always drink your protein. Bye!